So, ito yung napansin ko na pagkakaiba ng pintura na para sa bato at pintura na para sa kahoy. So, ito based sa aking experience at dahil mahilig ako na magpintura, ang obserbasyon ko, yung mga pintura na para sa bato, ang kanyang texture ay fine. Manipis po yung pagpahid sa kanya. And then kapag final coat nyo na po siya sa bato, so manipis lang po yung mas thinner siya compared sa mga pintura na para sa kahoy. Yung mga pintura sa kahoy or sa bakal, kasi yung mga pintura sa kahoy at sa bakal, same lang yan. Ang ginagamit dyan is QDE or Quick Dry Enamel. Yun yung ginagamit na pintura para sa kanila. Makapal po siya, yung texture niya, and then medyo malapot siya. So, para hindi siya maging mas malapot, dapat po kapag nagpintura po kayo sa bakal man yan or sa kahoy, dapat tama lang po yung kanyang lapot. Huwag po masyadong malapot at wag din pong masyadong malabnaw. So, yung mga enamel paints, sinahaluan po siya ng paint thinner, and then yung mga latex paint or latex paint, ang pinangahalo naman po sa kanya is tubig. Ito pa yung isa kong obserbasyon kapag nagpipintura. Kapag masyado akong nakatitig sa kulay or sa pinipintahan ko, medyo nagbe-blurred. So, ang tendency, minsan meron akong nalalagpasan or meron akong part na hindi napipintahan. So, ipahinga nyo lang yung mata nyo na tumitig doon sa kulay. And then, after in a while, siguro balikan mo, makikita mo na meron kang na-miss, meron kang hindi napintahan. Kasi nga minsan kapag sobrang titig sa kulay, nagbe-blurred yung ating paningin. At based naman ito sa mga sinasabi ng pintor kapag medyo gusto mo na hindi pumaling yung pagpipintura mo, kailangan kapag nandun ka sa medyo delikadong part, huwag kang hihinga, parang hold your breath, ganun, para hindi manginig yung kamay mo. Sabi lang nila, pero sinusubukan ko din yung gawin. Effective naman siya. So, ganito yung mangyayari kapag medyo malapot yung pag-apply niyo po sa mga pintura na para sa bakal at para sa kahoy. So, ganyan, parang nagbubukol-bukol siya. And FYI, yung mga pintura po na para sa bato, mabilis lang po siyang matuyo within 1 hour, pwede na po kayong mag-recoating. Unlike sa mga pintura na para sa kahoy at para sa bakal, medyo matagal siyang matuyo. Sa second coating siguro kung hindi masyadong mainit yung panahon, kailangan yung magpatuyo ng first coating at least mga 6 hours ganun. So para matuyo siya ng tuyong-tuyo talaga, pag sa bakal hindi gaanong matagal. Within the day, tuyo na siya. Pero kapag sa kahoy, medyo mas matagal. Yung talagang tuyong-tuyo na siya, aabutin siya ng 2 days. So, quick dry enamel siya, pero actually hindi siya quick dry. Hindi siya mabilis matuyo. Ewan ko bakit quick dry, pero hindi naman quick na matuyo. Hindi naman siya quick dry. So, after nyo pong gamitin yung mga paintbrush nyo or yung paint roller nyo, yung mga pintura na para sa bato, ibabad nyo lang po siya sa isang empty container na may tubig. At yung mga pintura naman po na para sa kahoy, yung mga enamel paints at para sa bakal, ibabad nyo lang po yung inyong mga paintbrush and paint roller sa paint thinner para magamit nyo po siya sa next project nyo. So, sayang naman kasi kung pababayaan lang natin siyang matuyo, diba? So, magagamit pa naman siya next time. So yun lang, sana nakatulong tong video na ito kung mahilig po kayong mag-DIY at kung meron kayong pipintahan or i-repaint ng mga furnitures or doon sa wall nyo. So meron na kayong nakuha na konting tip from me. Thank you for watching and God bless.